I believe it has already been manifested, no, by the members and including the chairs of the Quadcom, dahil nga nasabi doon na kung yan ang problema ay madaling tugunan, no, madaling solusyonan ang problema yan. Kung kaya Sa laki ba naman ng pondo ng Tuadcom kada hearing? Naku, parang malaki-laki ho ata ang problema nitong ating Congressman Ace Barbers, ha? Ha? Balita ho natin, magkakaroon daw di umano ng regodon dyan sa House of Crocodile mamayang hapon kung sakali hong mapalitan ang pamunuan ng Congress of the Philippines, mababaliwala ho ang pinaghirapan ng Tuwad Committee. 10 hearing, 10 ba? O lalabing isang hearing na ho sila dyan sa Tuwad Committee. Ngayon, pagka nagkaroon na regodon, pati ho chairmanship ng mga committee na yan, mapapalitan ho lahat. Kaya ho baka aga-aga, meron ho kayo kaagad na interview sa mainstream media para mapaliwanag nyo yung mga kalokohan na ginagawa nyo na yan dyan sa Tuwad TV. Grabe naman ng publicity yan, ha. Talagang wala nang ginawa ang administrasyon na to kung hindi batikusin, ha, o banatan itong mga Duterte na to. Yun ho ang naging polisiya nila, no? Lunes na Lunes, banatan ng mga Duterte. Pero bago ho lahat ng yan, mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like, sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho gagawin, mga kababayan. Yung join button nandyan lang sa baba. Panoorin ho natin ang naging speech nito si dating Pangulo Rodrigo Duterte kahapon. Ayun na nga, mga kababayan, umpisa na ho natin ang ating talakayan dito sa naging interview nitong si Robert H. Barbers. Ano na ho, masyado ho silang halata na nagkakaroon na ho ng ito hindi pa naman unconfirmed, hindi pa talaga siguradong magkakaroon na regodon. Pero base sa kinikilos nito mga congressman na to, parang mataas ho yung chance na talagang magkakaroon ng magkakaroon ng balasahan, ika nga. Ito, mga kababayan, panoorin ho natin itong si Robert H. Barbers. Chairperson, Congressman Ace Barbers. Congressman Barbers, thank you for granting this interview. Hi, good morning Tristan at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Thank you for having me. Congressman, maila pa rin po si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa House Quad Committee. Ano si Tatay Diggs, manok? Maila? Lalo na sa ikasampung hearing po na ginawa ng committee. At na-mention nga po na may mga ilang members na ready mag-shell out para maka-attend lang po ang dating Pangulo. Could you tell us, bakit po gustong-gusto ng House Quad Committee na mapa-attend ang dating Pangulo? Well, siguro maraming katanungan na gustong i-direktang itanong sa ating dating Pangulo, no, tungkol dyan sa usapin ng war on drugs at saka yung mga nagkaroon ng extrajudicial killings. So, gagaya ng mga tanong na itinanong sa kanya doon sa Senado. And siguro, ang Hindi ba niya sinagot sa Senado, Brad? Hindi po ba niya sinagot sa Senado? Kagaya ng mga itinanong sa kanya sa Senado, lahat to sinagot niya, sobra pa nga yung iba eh. Di ba? Sobra pa nga ho yung ibang mga sinagot ni Tatay Diggs sa Senado. Ngayon gusto niyo pong padaluhin dyan sa Tuadcom. Ano na ho yun? Na masyado na kayong doon, masyado na kayong obvious na gusto niyo lang hiyain itong si Tatay Digong dyan sa committee na yan. Pero hindi ho kayo aanin dyan, hindi kayo papalag dyan. Kung talaga matapang kayo, punta kayo ng Davao. Diba? Yun lang naman eh. O kung hindi nyo siya mapadalo dyan sa Tuadcom, magsagawa kayo ng hearing dyan sa Davao. Ganun ng ating mga kasamahan sa Quadcom ay magkaroon ng direktang pag-uusap at direktang tugon, no, ang ating dating Pangulo sa mga tanong na sa aking palagay pinaghandaan ng ating mga kasamahan sa Kongreso. Okay, so ito po sir na naiulat na ready po ang House Quadcom na mag-shoulder ng expenses ni dating Pangulong Duterte. It still stands po. Tuloy po ang offer nyo. Yes, so kasi siyempre naintindihan din naman natin na tama nga naman na siya ay retired. Naiintindihan kapal ng mukha niyo. Naiintindihan daw, karamihan ng mga resource person dyan, sariling gastos na ginagamit. Pagka-ordinaryong Pilipino, kahit saan ka pa sa dako ng daigdig, kailangan mong umaten dyan. Kasi pagka hindi ka umaten, makukontempt ka. Ito si Tatay Digong, hindi ko talaga nila mabali yung mama, hindi nila makontempt. Bigyan na lang namin ng pamasahe. Sige. Maraming malaking gastos kapag siya po ay bumabiyahe mula Davao hanggang Maynila, no? At hindi naman po siya nag-iisa dahil marami pong mga security escorts ang ating dating Pangulo. Kaya napag-usapan ng mga membro
na mag-ambag-ambag, no, ang lahat, nang sa ganun mabigyan ng ng tamang security ang ating dating pangulo kung siya ay pupunta rito sa Quadcom hearing. Naparating na po ba, sir, yung offer or yung willingness ng House Quadcom to shoulder the expenses of the former president sa kanya, sa camp niya? I believe it has already been manifested, no, by the members and including the chairs of the Quadcom. Dahil nga nasabi doon na kung yan ang problema ay madaling tugunan, no, madaling solusyonan ang problema yan. Kung kaya Sa laki ba naman ng pondo ng Tuadcom kada hearing? Kahit sa tingin ko, magpabalik-balik siya ng 100 beses sa Davao, walang magiging problema sa inyo yan. nag-usap-usap ang lahat na mag-ambag-ambag para magkaroon ng Ambag ang... ng solusyon yung problema yan ng ating dating pangulo. ano ba namang ginagawa ng maintenance and other operating expenses na liquidation by certification kung di rin natin gagamitin sa mga ganyang klaseng pagkakataon, di ba? Ikaw talaga kung... Congressman, is citing the former president in contempt even an option for the House Quad Committee? No, I don't believe it's an option. Hindi naman na takot pag-usapan kayo. na yan sa committee. Yun ang katotohanan doon, Brad. Takot kayo kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun lang yun. Huwag nyo nang paikot-ikutin. Huwag na kayong mag-angas. Kasi kung talagang maaangas kayo, rektang contempt na yan. Hindi option kasi takot kayo. Hindi yung due courtesy dahil naging presidente siya. Wala namang courtesy sa inyo. Takot kayo na napupunta ang mga taga-suporta ni Tatay Digong dyan sa House of Representatives at pag nagkataon, baka mabaklas kayong lahat. Baka pag nag-init kami, pupuntahan lang namin si Tatay Digong dyan. Baka pati yung pinsan ng amo nyong parang bangag din nga yung mga panahon na tayo, mabaklas din siya, di ba? Matatapos ang usapan kung sakaling kantiin nila itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa tingin natin yun, ang kinatatakutan nila, yung pagdagsa ng napakaraming taga-suporta ni Tatay Digong dyan sa House of Crocodile. At sabi ko nga, lagi kong sinasabi yun, na in deference to the former president, I think we should extend to him all the maximum courtesy, so to speak. No? Nang sa ganun, intindihin din natin, number one, yung kanyang health, no? Number 2, yung kanyang edad. Number 3, syempre, hindi ganun kadali mag-mobilize. So, dahil nga, napakaraming security ang kasama ng ating dating Pangulo. Kaya, yung sinasabing, citing him in contempt, siguro, hindi namin napapag-usapan yun at siguro hindi yun nasa radar ng Quadcom dahil nga, ang ating resource person na iniimbita ay dating Pangulo. No? At, Hindi, kayo naman. Wala naman kayong respeto dyan. Si Paduano, kita mo naman, pasigaw-sigaw siya. Huwag mong ibida sa amin na Brad na dating Pangulo. Nakita mo kung paano balahurain ng co-chairperson mo dyan sa Tuadcom yang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos sasabihin nyo, due courtesy. Lol ka ba, ha? how often do we invite a former president to a congressional inquiry such as this? So sabi ko nga, kapag nagkaroon ng ganyan, dapat mapag-usapan muna ng ating membro at mayorya dapat ang mag-usap-usap dito. Well, the former president is already questioning po yung integrity or independence ng House Quadcom. Given tong mga pronouncement niya and his frequent parang non-attendance to the House Quadcom committee, what options do you still have kung hindi po siya umattend? Well, that is his opinion, no? And we respect his opinion. No? Lahat naman po yan dapat binibigyan ng kumbaga ng proper appreciation and if not respect, no. Yun nga ang isa sa mga punto na nire-raise ng aming mga kasamahan, no, during the hearing. I'm sure you're familiar na kung saan may nagkaroon pa nga ng konting debate diyan, no, tungkol dun sa opinion ng ating Pangulo. And ako bilang siyang chairman diyan sa committee yan, I still would like to respect his opinion on this issue. This may not be the correct opinion or the right opinion, but respect is due to him for sharing that kind of an opinion to the public or to the Quadcom. Sir, sabi rin po ng Pangulo, wala na daw po siyang idadagdag in his recent interviews po. Wala na daw po siyang idadagdag sa mga sinabi niya sa Senate. Sabi niyo rin po kanina, the reason why lawmakers want the former president to still attend the House Quadcom ay may mga tanong na gusto niyong direktang itanong sa Pangulo. So, ano po ba ang gusto niyo pang malaman from the former president himself at gusto niyo po siyang maimbitahan at umattend physically dyan sa House Quadcom? Well, hintayin na lang natin yung pagdalo niya, no? Pagpunta niya sa Quadcom, hintayin natin kung ano yung mga tanong
na ibibigay ng ating mga kasamahan dyan sa Quad Committee. I remember Sa side mo, ano yung mga nafe-feel mong gusto mong itanong kay Tatay Digong? Ikaw, hindi ka lang naging DILG secretary, talagang yung pagkukups mo, talagang napakatindi. Meron nung sama ng loob sa atin niya si Ace Barber sa Pisulan. Isa ko kasi tayo sa mga kumantyaw sa kanya, nung hindi, kasi umaasang maging DILG secretary ang mama na yan. Hindi ko siya napagbigyan. Kaya yan, tingnan yung nagmamaktol siya sa social media. Linalabas niya na lang yung sama ng loob niya dyan sa tuwadcom na ito. Robert H. Barber. So, ayusin mo sir yung buhay mo. Naku, ang daming, lahat ng ginagawa niyong kabalbalan na yan, hindi lang ho kami makakapanood yan. Yung mga apo nyo sa tuhod, yung mga apo nyo sa talampakan, napaka-coops pa lang ng lolo ko, gaganon sila, gusto nyo yon? that there was a time na sinasabi ng mga membro na they are preparing for intelligent and educated questions, no? Kasi yan ang binitawang salita ni Atty. Sal Panelo, no? Kung iimbitahin niyo ang dating pangulo, dapat magtanong kayo ng intelligent at ang mga educated questions. Kaya siguro itong mga membro sa Quad Committee ay naghanda, no? At may tatanong siguro na mga intelligent questions and pointed questions to the former president. Sir, would you say the findings of the House Quad Committee will still be solid even if in a scenario na hindi talaga pumunta yung dating Pangulo? Feeling niyo po ba magkakaroon pa rin ng solid na findings yung ginawa niyo pong investigation? Well, base dun sa aming nakalap ng mga testimonies, nakalap namin mga documentary evidence, I would say yes, this is a solid case. But of course, it's not up to the Quad Committee to decide whether this will stand in court or not. No? Meron naman pong ahensyang in charge dyan. Basta ang amin ay in aid of legislation at meron na po kaming mga ano pala yung legislate nyo? Di pa matapos yan? naumpisahan, mga final na mga proposed legislation. At siguro maaaring meron pang mga dapat gawin na mga pulisiya, no? Nang sa ganun, mga ganito mga pangyayari ay hindi na po maulit-ulit. Sir, Senator Ronald De La Rosa, I also interviewed him last week and said na hintayin nyo na lang daw po na hindi na siya senador at saka siya dadalo sa House Quad hearing. And he even added that he does not want, well, yung previous speech niya po, if you can recall, sinabi niya na he does not want to be a guest of a gag show. How do you respond to Senator De La Rosa's statements po? Well, I don't know if siya talaga nag-isip no. I really don't know kung talagang he wanted to call this Quad Committee a gag show. We give it up. Ano ba yan? Ano ba? Sa tingin mo anong klase? Crocodile show. Kung ayaw mong gag show, crocodile show, ang ano na yan, yung Quad Committee. Kahit saan ho kayo magbasang mga posts, kaugnay dito sa Quadcom hearing na to. Nababasa lang ho natin sa mga kababayan natin, demolition job para sa mga Duterte. Sinisiraan lang nila itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa kabila ng paninira nila na yan kay Tatay Digong, ha? Ito mga kababayan, sa kabila ho ng paninira nila na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nananatili pa rin ho itong si Tatay Digong na siya pa rin ang, kumbaga, pinaka ma-impluensyang endorser ng mga senatorial candidate ngayong mga panahon na to. Yung pag-i-endorse pa rin ho ni Tatay Digong, siya pa rin ho ang pinapanabigan at pinapaniwalaan ng ating mga kababayan. Sa kabila ng paninira nitong mga aso ni Tambaluslos sa kanya, ganun ho katindi itong si Tatay Digong. Kung kailan nila binibira ang mama, lalo ho siyang nagiging lalo ho siyang minamahal ng ating mga kababayan. Give it to him, no? Kung ano man yung kanyang opinion tungkol dyan. But what is your message to Senator De La Rosa na ayaw niya pa rin pong dumalo because he doesn't want to, sabi niya, maputol yung interparliamentary courtesy and set precedent na kung siya raw po ay dadalo, baka yung mga future hearings matulad sa maging kapalaran niya po? Well, doon sa mga pagdalo ng mga dating mga membro ng Kongreso o membro ng Senado sa mga committee hearing, wala na pong dyan. Meron na pong congressman na umattend sa hearing ni Senator Bato noon. Kung di ako nagkakamali, si Congressman Raul Manuel, no? When the deliberations on the hindi ako nagkakamali ROTC nandpunta doon, no, yung mga membro ng Makabayan Bloc, no. So meron ng wave na yung interparliamentary courtesy diyan, but other courtesies that should be extended and should be practiced other than attending a committee hearing, hindi ko alam. I'm sure hindi pa ito na-break. Pero gusto niyo pa rin po, katulad ni dating Pangulong Duterte, umattend po si Senator De La Rosa sa House Quadcom?
because there is an open-ended invitation to him. No? Gaya nga ng lagi namin sinasabi, kung pupunta siya, thank you. Kung hindi siya pupunta, okay din naman sa amin. Because it is not up to us. We respect his decision. Dahil nga, meron tayong sinasabing interparliamentary courtesy. But to state na ayaw niya maging president at ayaw niya maging, the one that will break this tradition, na-break na po yan noon. Nung pinilit po nila, nung inimbitahan po nila, yung membro ng mababang kapulungan na umaten sa kanilang hearing. Congressman, can we get an update dito po sa desisyon ng House na palayain si Colonel Royina Garma and Colonel Edilberto Leonardo? May assurance po ba na they will attend future hearings? Matagal na yun. Yes. In fact, they were there in the last hearing. They attended the last committee hearing of the Quadcom. And I'm sure they have given their word and their commitment that they will attend in the subsequent hearings that will be called by the Quadcom. Sir, si former Senator Trillanes, in-announce niya po sa kanyang social media account and we also interviewed him and he said that he already submitted the transcript of the Senate hearings and even portions of the House Quadcom hearings to the International Criminal Court o ICC kasi hindi naman daw po kailangan certified true copies yung nire-require ng ICC sa mga ganun as reference material. How do you feel about it po, sir, na sinubmit ni Senator Trillanes yung portion ng House Quad Committee hearing, yung transcript po nito? Hindi ko alam kung transcript namin yung nasubmit niya because we're not releasing any transcript. Probably, maybe may nag-transcribe, no? Meron nag-transcribe doon sa mga social media platforms ng aming mga hearing. Kasi live naman po ito. This is fed in the live stream of all the available social media platforms of the House of Representatives. At maaaring doon nila nakuha yun. Nambablock ko yung mga yan. Yung mga ano na yan, sa YT, hindi ko sila nambablock. Oo, dati nakikita natin yung mga post nila sa FB. Pero pagka nag-comment ko kayo ng masama dyan sa official FB page ng House of Representatives, nambablock ko yung mga yan. Kaya kayo mga kababayan, wag na ho kayo pupunta sa FB. Punta ho kayo, rekta ho sa YT kasi yung mga moderator ho nila doon mga balat sibuyas. So pagka isang comment mo lang na hindi pasok doon sa gustong mangyari ng kanilang amo diyan, naku, auto-block ho kayo sa kanila. Doon sila nag-transcribe, no? Pero as far as the TSN of the committee, secretariat, wala ho kaming nire-release. Hindi ho sa amin. Maaaring sa Senate. Pero sir, meron po bang mga nag-request from the ICC, let's say, may nag-request po ng transcript sa House ng hearing? In fairness, wala namang taga-ICC na nag-request sa amin. Maraming nag-request, mga miyembro ng Kongreso na ginamit nila as basis for their questions. Meron din po nag-request yung mga Association of Human Rights Lawyers, yung mga ganyan. Maaaring doon sila kumuha. Pero because that is where we only release these transcripts, no? Yung mga natapos na transcript. So hindi namin alam, pero wala kami sinasubmit sa ICC. But will the House Quadcom be open if there's such a request? Because I'm asking that as he said. No, because we've been saying that we will not submit because we are not members of the ICC at the moment. And I've been saying this in several interviews that wala hong obligasyon ang Quadcom na mag-submit ng anumang dokumento, anumang transcript mula po. Wait. May nabalitaan kami yung dalawang amo nyo dyan sa House of Representatives. Yun daw pagmamay-ari na hotel ng isa sa mga amo nyo dyan, doon daw tumutuloy yung mga taga-ICC. Hindi nyo lang ho sila binibigyan ng transcript. Di umano di umano yung mga amo nyo daw ho ang mga punong abala para sa accommodation nitong mga representante ng ICC sa ating bansa. Ito talaga si Ace Barber. So, okay lang sana kung walang mga ganong klaseng balita, babanatan mo kami ng ganyan. Pero kung meron hong mga ganong klaseng alingas-ingas, medyo iwas muna ho kayo sa mga ganyang klaseng pagsagot. Sa Quadcom, sa ICC. 10 hearings simula po nung last week. How many more hearings, sir, do you intend to conduct pagdating po dito sa issues of EJK, dito sa war on drugs ni dating Pangulo? And where do you think the direction is going now? Well, first question, hanggang kailan? We don't know. Bakit? Kasi marami pong gustong tumistigo, marami pong nagbibigay ng affidavit, and if we ignore them, maaring hindi po namin magawa. Ngayon, hindi mo na alam. Dati sabi mo, nung muling interview mo, bago matapos tong taon, tatapusin nyo na yung Quadcom na yan. 2 buwan na lang ho. Disyembre na tayo sa susunod na buwan. Paano ba yan?
Talagang nagkakaroon tayo ng lokohan, sir. Sabi mo tatapusin, ngayon hindi nyo na naman alam. Ano ba talaga? Gawa ng tama yung aming committee report. No? We'd like to consider all possible testimonial evidence and documentary evidence so that when we write our committee report, it will be a comprehensive and thorough committee report. No? Number two, saan pupunta? Obviously, alam naman natin saan pupunta. Definitely, kami po ay gagawa ng committee report at kung ano man ang aming nakita dito sa aming pagdinig, ano man ang aming konklusyon sa aming pagdinig, ay amin pong irerekomenda ito. Kung ito pa ay nangangailangan ng rekomendasyon sa Department of Justice, sa Ombudsman, o kung saan mang ahensya ng gobyerno, we will do that. Okay, so pwede pa sir umabot ng next year ba to? Dahil sabi niyo po maraming gustong tumestigo pa. Kaya nga sunod-sunod ang aming hearing kasi kung maaari nga sana matapos na kagad, tatapusin na namin. We are... Ako, paano ba yung pagtakbo mo siya ng gobernador ba tatakbuhan nitong si Ace Barbers? Mangangampanya pa ho kayo. Kung ano tapusin nyo na, last na yung pang 11th hearing, okay na ho, no? Okay na tayo, no? Huwag nyo na masyadong habaan pa kasi napaka na ho, yung mga kasama nyo dyan, nabibisto lang ho, na-emphasize lang ho yung mga katangahan nila dyan sa hearing nyo na yan. Dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan naman ho natin ang naging talumpati nitong si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Yun po mga kaigsunang Moro ngari sa siyudad sa Davao, mayong hapon kaninyong tanan. Mayo ko sa inyong pasensya o pasaylo kay dagang kong iatiman sa akong personal na magkuhay pagkong Manila. Sige mo ko patawag aning kwan kong Diyon na lang mo na okay na ako matulon gyud ang ilang kabuang na mo deklarar na lang ko independence sa Mindanao. The Moro land of Mindanao. Kaya mga buang yun mangita yung yayay sa ulo. Bitaw na lipag kung dako nakitaan mo. Di man ka kadaan daw tubang. Masalamat ko mag-imbitar ko ni Kapitan Omar na mo bisita sa inyo mag-duyog-duyog. Baba may kamay problema ta sa Mindanao. Ibang lugar sa Pilipinas, guwapo na. Pero ang Mindanao, kailangan ba yung development na maayos? Niya mamis gobyerno, mangyo lang mga mahuwat lang ka. Pero kung dili na nato matulon ang ilang kabuang, mabuhay na lang ta. Kaya mabuhay matang rin sa Mindanao kita lang. Wala pa rin ito. Kaya puro moro man ta. Ako dito kompleto kay akong lula raman. Pero si Omar, left and right ang tangso kong pagkamaranaw. Pero ganun pa nga, masayang ako na nandito ngayon at alam mo sa totoo lang, hindi naman sabihin ito kasi na si Omar apo ko, pero dito sa Davao maski sino sa inyo, hindi lang sa mga Duterte, dapat talaga ang Duterte side na may talagang medyo puro yung pagka-puro nila. Kailangan natin ng isang leader. Maghanap kayo ng leader. Hindi na kailangan si Omar o kami. Maghanap tayo ng leader dito sa siyudad ng Davao na Moro. Tayo maghanap ng mga Moro na bright
At yan ang ating alagaan maybe 5 to 10 years from now. Lagyan naman natin ng isang makatikim lang man ang Dabawenyo na puro na mayor na talagang Moro rin from Davao. Ito din yung Kalagan, Kausog, San Enrique, kung Mindanao tayo. Walang na tayo ang pinutuntaran, magkapatid man tayong lahat. Except for just the lingua, salita, lahat tayo ako may kunting dugo sa Moro. About time na pag-aralan ninyong mabuti. At kailangan pag mag-eleksyon, pagdating ng panahon yan, isa lang talaga ang boto ng Moro. Tandaan ninyo yan. Kaya kung may magtakbo na Moro na konsihal, i-build up natin vice mayor, at bakang alaw, kung maawa sa atin, bigyan tayong isang Moro na dito sa syudad ng Davao. Gaya marigayo ako niyan. Wala, hindi man ako bago kasi lula ko Maranao man rin sa mother side. So, more or less komportable ako kung may karoon tayo ng Moro na total makaintindihan man tayo. Magkapangkahan lang tayo, nakakaintindihan tayo lahat. So yan ang target natin ngayon. Nandyan man si Umar, pero kulang yan. Mukhang si Rodrigo, hindi masyado yung kapatid niya, masyado interesado sa politika. Maghanap tayo dito ng isa pa. Meron talaga dito isang bright pa, 2-3 na Moro. Next election, magpatakbo na tayo ng 2 Moro dyan sa 2nd and 3rd district. Hindi naman mahirap manalo eh. Kasi marami silang konsehal. Makasulit ka lang ng isang grupo o kagaya sa inyo, o lahat ng mga Moro sa Davao magboto, eh makaroon tayo ng 1-2. Yan ang paraan. So, huwag kayong maghiwalay-hiwalay. Total, wala naman tayong pinag-ano sa liderato. Gusto ninyo, inyo na. Kayo na ang magdala ng liderato sa Davao. Nandiyan si Omar. Hindi naman retired na ako. Akin na lang pag-alalay para naman yung taong original sa Davao magkaroon naman ng kunting bunganga sa gobyerno. Dahan-dahan na tayo. So ngayon pa lang, medyo yan ang ipalakad na ninyo. Malapit ang eleksyon. Magpasok tayo ng 2 Moro sa 2nd district, pati isa sa 1st pati 3rd. At kung magsulit tayo, meron talaga tayong mga Moro na konsehal. Balang araw, hindi na madali mag-akyat yan. Ang leader na yan, kung sino man yung bata na yan, na at least sabi ko makatikim ang syudad ng Davao ng isang Moro. Hindi naman tayo mahirapan. Kaya wala man tayong away sa mga Bisaya. Tatay ko. Wala man tayong away sa mga Tagalog. Karamihan dito, Cebuano speaking. Plus yung Moro, lahat na, Kalagan, kung sino-sino ka, Tausog,
maka-elect tayo ng isa. Dalawa tayo. Gusto ko makita na may isang, bago ako mamatay, bago ako umarap ng orlo, gusto kong makita na maglamano sa isang moro na mayor. At sabihin ko ulo, kung makita na kami, okay na sa Davao kasi may moro na mayor. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ayun na nga ho mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video dahil pupunta po tayo sa House of Representatives dahil ho kasalukuyan hong isinasagawa yung Committee on Good Government and Public Accountability. Balita ho natin na contempt na daw ho yung isa sa mga tauhan nitong si Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po, mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.